Po yung nanggaling doon at marami kayong nalaman na impormasyon, baka po pwedeng maibulong na rin po. Anong bansa raw po yung tatanggap na po sa kanya kung siya po'y pansamantalang palalayain? Ano po, base po sa nakalap nating impormasyon, nung tayo nandoon, wala pa ni isang bansa na nagsabi na gusto namin tanggapin si Duterte kung sakali magbigay ng interim release. Wala. Ngayon, assuming meron pong magsabi na handa kaming tanggapin siya, ang gagawin po ng pre-trial chamber ng ICC ay hindi po automatic na i-grant ka agad. Kasi ito po, kasama din ito sa diniskas sa akin, kasi po sa mga nakaraan na mga insidente na nagbigay ng interim release ang ICC, ang binibigyan lang ay yung may mga mababang uri ng kaso. Yung obstruction of justice, yan lang, no? Hindi po yung mabibigat na kaso kagaya ng crimes against humanity. Hindi po nila binibigyan ng interim release yung ganon. Tapos, meron din insidente na terminal illness. May advanced stage ng cancer. So, yun, dirinant nila yun. Meron ding nag-transplant. Heart transplant yata yun. So, mga ganong klaseng sitwasyon ang binibigyan ng interim release. At yun yang lahat ng kaso ay kailangan yung yung minor cases. So, meaning lahat ng binigyan ng interim release ay yung may minor cases lamang. So, ibig sabihin po, nagsisinungaling yung kanyang abogado nang sabihin at itong si Vice President Sara nang sabihin na may bansa na pong willing tumanggap sa kanyang ama? Ganoon na nga po. Kasi ilang beses na po nahuling nagsisinungaling yung abogado niya at itong sila Sara. Sinasabi nila noon pa na marirelease na raw dahil ito na, tatanggapin na sa kung ganitong bansa. Pag re-reviewin po natin yung earlier statement sila, ulit-ulit po yun. Tapos sinabi nila, na raw, magagrant na kasi hindi raw kukontrahin ng prosecution yung kanilang motion para interim release. O pumalag yung prosecutor, i-oppose namin yan. So, ilang beses na po na nahuli na nagsisinungaling sila.